ngayon na patuloy tayong naghahanap ng kasagutan na maraming suliranin ng patungkol sa suliranin pagsasaka. Noon, ngayon at kailanman, ang industriya ng pagsasaka at pagtatanim pa rin ang pangunahing tugon ng pangangailangan ng bawat Pilipino sa pagkain. Pagkain na dapat laging nasa hapagkainan natin ng kapamilya at kapuso. Ngunit sa patuloy na pagdami ng mga suliraning nakakaapekto sa kalikasan, madami na rin mga problema na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Nandiyan din ang mga kalamidad na gawa ng tao at ang kalikasan na patuloy na nakakaapekto ng araw-araw na suliranin ng mga kasama natin mga magsasaka. Nandiyan din ang mga nagmamahalang abuno, gastusin upang makapagtanim at mapagpalain ang ating mga bukirin. Nandiyan din ang walang tigil na pag-angkat ng ating gobyerno ng bigas na labis na nakakapekto sa presyo at halaga ng sa ating mga magsasaka. Hindi rin may pagkakait ang suliranin nakakapekto sa produksyon ng palay at iba pang pananim sa halos araw-araw na suliranin ng mga magsasaka. Wala parang ibang salitang masaganang ani ay parang isang panaginip lamang sa atin lahat. Kaya marahil ay nauuwi sa pagbebenta ng lupa ng ating mga kapatid na magsasaka. Ibinebenta nila ang kanilang bukirin kapalit ng perang napakabilis na ubusin. Nandyan makikita mo na lamang na di na natatamnan ang ating mga kabukiran. Sa kadahilanan, wala nang puhunan, panustos ang ating mga kapatid na magsasaka. Sa kadahilanan, nalulugi sila sa dulo ng mababang ani ng kanilang mga bukirin. Kung magpatuloy ng ganitong mga pangyayari, ay darating na panahon na wala nang magtatanim at aangkat at aasa na lang tayo sa ani at pananim na mabibili at bibilhin pa sa ibang bansa. Pagdating ng panahon na yon, siguradong mas marami ang magugutom at mahihirap. Kaya ito ang ating bigyan ng tugon at kasagutan upang ang mga anak natin at ang susunod na mga henerasyon ay may patuloy na kakainin sa hapagkainan at lupaing patuloy na pagpapalain. Sa aking pananaw ay may bukas pang tinatanaw. Kung tayo lahat ay magtulong-tulong upang payamanin ang yaman na sa ating harap lang natin. Panahon na upang muling mabatid na noon ibinigay sa atin ng Diyos ang lupang ating mga sinasaka, tinatamnan at pinagyayaman sa lahat at parang imposible ay ibibigay niya rin ang mga sangkap na makapagpapayaman dito sa lahat na bagay ngayon ay mga bagay na natural na tutugon sa ating mga pangangailangan. Narito ang sagot ng ating mga katanungan at suliranin pagsasaka, pagtatanim at magiging ang pangingisda gamit ng lupa ng buhay na bigay sa atin lahat. Ito ang Uncle Organics. Ang Uncle Organics, ang aking paniniwala, ang siya ang kasagutan para makamit natin ang minimithi natin masaganang ani na walang chemicals at naaabot ang presyo sa mga magsasaka. Mga kapwa magsasaka, ang totoo
karamihan sa atin ay walang tiwala sa gawang Pinoy. Mapa Bulakenyo, mapa Ilocano, o Bisaya. Bakit? Palaging sinasabi, walang paniniwala, ang palaging sinasabi ay to see is to believe. Kaya dahil sa dito, ako ay bumaba sa level ng isang magsasaka at ako ay nagpatanim ng 4,000 square meters sa non-irrigated land doon sa Candon, Ilocos Sur. Nung ako ay nagsasabog ng pananim ng soil conditioner, tinatawanan po ako ng mga batikan na magsasaka. Alam nyo kung bakit? Kung titignan ninyo yung soil conditioner namin na gawa ng Uncle Organics, haluan nyo po ng simento. Pwede na akong pangpalitada. Pero hindi yan nagtatapos. Kasi hanggat ito ay pananim na ito, sinubaybayan ko hanggat hindi kami nag-ani noong October 29, itong 2008, na naman dumami ng osyoso. Tignan ko nga kung ilan ng maani. Sa awa po ng Diyos, mga kapatid, mga galang-galang na panawin, ang inani ng 4,000 square meters ay umabot ng 60 kabans na palay at 50 kilos per kaban. At ako'y natutuwa sa mga nangyari na yon. Kaya, kung tayo ay magkaisa at magtulungan at magkapit-bisig at maninindigan, sa palagay ko, gaya ng isang walis tingting